Hi everyone! Welcome back dito sa aking channel, and today's video nga, pag-uusapan natin itong Finbro Cash Loan, paano nga ba mag-apply dito, gaano kabilis ma-approve, at ang pinaka-importante syempre, yung Borrower's Advantage Package. Ito yung pinakabagong update na meron itong Finbro ngayong December. Ito yung madalas kasi na hindi napapansin ng iba pero napakalaki pala ng charge kapag nakatik nga yung Borrower's Advantage Package. But don't worry, kasi pag hindi ka nag-avail ng Borrower Advantage Package, okay na okay lang yon. So, explain ko lahat in details sa video na ito. So, by the way, ang Finbro nga is a fast online loan or online cash loan provider. SEC registered, super convenient, no collateral, and most of the time, within 10 minutes, approved na. Pero syempre, kailangan mong basahin yung mga details, especially nga yung mga fees, kung interested ka talaga na umutang dito. Katulad ko, nag-apply ako online, filled out everything, and boom, approve agad in just 10 minutes. So, napakabilis pumasok sa account. Pero dito, napansin ko yung Borrower's Advantage Package nga, ito yung pinag-usapan natin today kasi madalas hindi nababasa ng iba. So by the way mga ka-interview, ang Borrower's Advantage Package is an optional add-on. So it provides benefits like debt cancellation, pwede mong i-cancel yung loan mo if borrowers dies or becomes permanently disabled, financial support if may difficulty, priority credit scoring, discounted plan kung may delinquency, and special consideration in case of natural disasters. But the downside, una, mataas nga yung fee or high fees. Pwede itong umabot ng 5,000, 10,000, even 16,785 depende sa loan amount. At ito yung madalas na hindi napapansin dahil nga maliit yung box. Sa loan summary, makikita mo yung loan amount, yung interest, processing fee, loan tenure, total amount due. But then below that, meron kang makikita nga na box na nakalagay, I agree to proceed with the Borrower's Advantage Package and automated risk assessment. At ang tricky dito, sometimes pre-check na siya or parang recommended. Mag-ingat kayo, kung may mga requirements ka, I advise you na huwag kang mag-loan na nakasama yung Borrower's Advantage Package. So this is where your additional informations come in. Totally okay na to tick the Borrower's Advantage Package. Okay, so Finbro will still allow you to apply even without Borrower's Advantage Package. So hindi naman ito required, hindi ka madedeclined automatically. But you need to submit additional requirements para sa mga hindi nga nag-avail or gustong mag-apply ng Finbro pero ayaw mag-avail ng Borrower's Advantage Package. Hinihingi nila usually yung payslip at yung Certificate of Employment or COE. Sometimes additional validation calls. So ito yung kapalit ng hindi mo pagkuha ng Borrower's Advantage Package kasi nga yung BAP or Borrower's Advantage Package nag-i-increase ng approval chance automatically. Kapag wala ito, they need more documents to verify your ability to repay. Next, yung processing may take longer. Kung with Borrower's Advantage Package, minsan instant approval, pero kapag without Borrower's Advantage Package, mas mahaba yung validation, mas detailed checking, pwede maging 1 oras hanggang 3 oras or minsan 1 araw pero hindi agad-agad na aprubahan, but you will have much lower fees naman. So ito ang pinakamagandang part, kapag without Borrower's Advantage Package, lower yung interest, lower yung service fees, at mas mababa din yung total amount due. So yes, medyo mas matagal ang process pero mas maliit naman yung mga charges niya. Okay? So, ayun nga, kapag no Borrower's Advantage Package equals slightly slower plus more requirements, no Borrower's Advantage Package, much cheaper loan naman. Para sa karamihan ng borrowers, mas worth it ang cheaper and safer option. The Borrower's Advantage Package fee can be shockingly high talaga. Like, pwedeng umabot ng 45,000 yung loan mo, 16,785. Depende syempre kung magkano yung pinadala sa'yo. So, ang laki no, kaya lagi mong i-double check before submitting. Ito yung step-by-step guides to apply without Borrower's Advantage Package. So, una, syempre, enter mo yung loan amount, choose mo kung magkano yung gusto mo, fill out the information, mag-upload ka ng isang valid government ID, check fees, look carefully mga ka-interview ha, scroll down mo at makikita mo yung checkbox, okay? May nakalagay na I agree to proceed with Borrower's Advantage Package. Tas, i-untick mo yun ha, huwag mong i-tick yung box nga. Dapat walang check.
Okay? I-prepare mo yung additional requirements like payslip, COE, valid IDs, proof of income. So, step number 7 nga, wait for approval. Not always 10 minutes pero worth it kasi mas mababa ang fees. So, kapag mag-avail ka nga ng loan dito sa Finbro without Borrower's Advantage Package, ay minsan inaabot ng ilang araw talaga yung pag-process nila ng loan application nyo. Step number 8, receive funds. So, once approved, mabilis talaga ang disbursement. So, ang repayment tips natin mga ka-interview, pay on time avoid late penalties, check natin lagi yung reminders, borrow responsibly, at contact support if may issue. So, ano yung mga dapat natin gawin kung accidentally na natik mo yung Borrower's Advantage Package pero hindi mo pala gusto? So, if natik mo nga by accident, contact mo agad yung support immediately, send screenshots, mag-request ka ng cancellation before disbursement. So, once loan is released, mahirap na kasing ma-remove. Ang benefits nga nito ay fast approval, pero mas mataas yung mga charges niya. Ang disadvantage naman nito, kapag umutang ka naman na without the Borrower's Advantage Package, kailangan mong makapag-submit ng additional requirements, mas matagal yung process, pero ang kapalit, mas mababa yung mga charges, yung mga service fees, at yung interest. Okay? Kaya mas makakamura kayo kapag umutang kayo dito sa Finbro without the Borrower's Advantage Package. Yun nga lang, medyo mas matagal yung process na minsan inaabot nga ng ilang araw. At madalas, marami yung mga nade-decline based nga sa research na ginawa natin na umuutang dito sa Finbro kapag pinili nila yung without the Borrower's Advantage Package, di ba? So, nasa sa inyo pa rin yan mga ka-interview kung utang nga kayo dito sa Finbro at option nyo na rin yan kung uutang kayo with the Borrower's Advantage Package, mas mabilis yung process pero ang kapalit mas mataas yung fees niya, or uutang kayo without the Borrower's Advantage Package, mas matagal yung process, mas marami yung requirements, pero ang kapalit naman, mas mababa yung mga charges and fees. Pero kasi yun nga, minsan kapag without the Borrower's Advantage Package, mas marami talaga yung mga nade-decline based sa research na ginawa natin. Kaya option nyo pa rin yun yung mga ka-interview kung gusto nyo mag-apply nga dito. Lalagay ko na lang din yung link nitong Finbro sa comment section para makapag-apply talaga kayo sa tamang app o para makaiwas sa fake, diba? Sa fake na kuno nagpapautang online. Okay? So, ayan lang. Click nyo lang yung link nga if gusto nyo i-explore itong Finbro, yung bagong update nitong Finbro ngayong 2025, yung Borrower's Advantage Package or without the Borrower's Advantage Package. Okay? So, yun lang mga ka-interview. Sana makatulong talaga yung video na to sa inyo. And sana may natutunan kayo sa video na ito. At kung nakautang na kayo dito sa Finbro, sana i-comment nyo po yan sa comment section. Ano yung naging experience nyo sa customer service nila? May mga nagsasabi kasi na kapag matagal na hindi nagbabayad dito sa Finbro, minsan nag-email sila na parang pupunta sila sa bahay. Pero marami yung mga nagsasabi talaga na never naman na collector itong Finbro na pumunta sa kanilang bahay or sa mga borrowers na nag-pause due ang kanilang loan. So, sana i-comment nyo po yan kung meron kayong na-experience nga sa collector nitong Finbro. Pinuntahan ba kayo sa inyong mga bahay nung nag-pause due yung loan nyo? Or wala talagang pumunta para, di ba, nabasa ko at mabasa din ng mga iba na nagtatry na umutang na gustong mag-try na umutang dito sa Finbro. So, sa akin naman kasi kapag umutang ako sa iba't ibang mga loan apps, talagang nagbabayad ako on or before yung due date kasi ayaw ko talaga na may pumunta dito sa bahay namin. Okay, so yun lang. Thank you for watching. Please don't forget nga to like at i-share nyo na rin yung video natin. Subscribe and don't forget to click the bell icon dun sa baba para maging updated ka nga sa susunod na videos natin. Thank you and see you sa aking next video. Bye!